Alam nyo ba na kahit nakapangalan sa inyo ang titulo ng lupa, maaari pa rin may mag-claim na ibang tao dito? Sa episode natin ngayon, tatalakayin natin ang kasong Sajonas versus Court of Appeals na may GR number 102377. Isang landmark na kaso tungkol sa adverse claim at notice of levy sa ilalim ng torrent system. Ngayon tatalakayin natin ang mga legal issues sa lupa at ari-arian sa paraang malinaw at neutral. Para sa mga nag-iisip bumili ng lupa o nais maunawaan ang epekto ng adverse claims, ang episode na ito ay para sa inyo. Ako po si Atty. Claribel Lucila at ipapaliwanag ko ang batas ng malinaw, simple, totoo at para sa lahat. Si Alfredo at Conchita Sajonas ang bumili ng lupa mula sa Oichok de spouses. Nag-execute ng contract to sell ang parties at ipinalagay as adverse claim ito sa titulo. Bago pa man mag-execute ng deed of absolute sale, ang Oichok des ay may utang sa isang third party, si Domingo Pilares. Dahil sa utang nila, nakipagsundo sila kay Pilares sa isang compromise agreement na nagpapatupad ng notice of levy sa lupa upang masiguro ang kanyang claim. Kalaunan, nag-file si Pilares ng notice of levy sa titulo nila Oichok de bilang proteksyon ng kanilang karapatan. Dito lumabas ang issue na tatagal ba ang adverse claim beyond 30 days na inifile nila sa Sajonas? Pwede bang maapektuhan ang kanilang titulo ng notice of levy? Mas may karapatan ba ang mga bumili ng lupa na sina Sajonas na may naka-annotate na adverse claim? O ang judgment creditor na si Pilares na nagpa-annotate ng notice of levy on execution para makalipas ang higit 30 days mula sa araw ng adverse claim? Ang pasya ng Supreme Court, binaligtad ng Supreme Court ang desisyon ng Court of Appeals at ibinalik ang desisyon ng Regional Trial Court. Iniutos ng Supreme Court ang pagkansela ng Notice of Levy on Execution na naka-annotate sa titulo ng mag-asawang petitioner na may TCT number N-109417. Ang mahalagang punto ng desisyon, hindi otomatikong nawawala ang adverse claim matapos ang 30 days. Bagamat sinasabi sa Section 70 ng PD 1529 na ang adverse claim ay effective for 30 days, sinabi ng Supreme Court na hindi ito nangangahulugan na automatic itong nawawalan ng bisa pagkatapos ng 30 araw. Kinakailangan pa rin ng petisyon at kautusan mula sa korte upang ito ay makansela. Kung otomatiko itong nawawala, hindi na sana kailangan ang proseso ng cancellation na itinakda rin sa batas. Mas nauna ang adverse claim kaysa sa notice of levy. Nang ipa-annotate ang notice of levy noong February 12, 1985, umiiral na ang adverse claim na na-annotate noong August 27, 1984. Kaya, ang sheriff at ang judgment creditor ay itinuturing na may kaalaman sa naunang karapatan ng mga Sajonas. Buyers in good faith ang Sajonas. Napatunayan na wala silang alam sa utang ng dating may-ari. Nag-verify pa sila sa Register of Deeds bago bumili. Sa ilalim ng torrents title, ang buyer in good faith ay protektado laban sa mga hindi naka-annotate na claims. Ang levy ay subject sa existing encumbrances. Ayon sa rules of court, ang levy ay sumasaklaw lamang sa karapatan ng judgment debtor sa oras ng levy at subject ito sa mga umiiral na encumbrances. Dahil may adverse claim na, hindi na maaaring manaig ang levy. Ang final ruling, kinansela ang notice of levy on execution sa titulo. Pinagtibay ang karapatan ng mga Sajonas at pinagbayad ng gastos ang private respondent. Ang legal doctrine, ang adverse claim ay nananatiling may bisa hanggang ito ay makansela ng korte.
Hindi ito kusang nawawala sa paglipas ng 30 araw. Kung nais ninyo ng practical na gabay sa pagbili ng lupa at paano protektahan ang karapatan nyo bilang buyer, stay tuned sa ating channel. Kung natutunan nyo ang isang bagay ngayon tungkol sa adverse claims at Torrens title, i-like, i-share ang video na ito. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga legal updates at gabay para sa mamimili at property owners sa Pilipinas. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Attorney Claribel Lucila.